Hello guys, good morning sa inyong lahat at yon. Kumusta kayong lahat? Ngayon lang ulit tayo nakapag-video. Sinamantala ko lang yung pagkakataon na ito na medyo alam niyo, nakapahinga. Habang hindi kami nag-mission ngayon kasi birthday ng anak ni Commander na pangalawa, si MJ. So yun, happy birthday kay MJ. At yun, guys, nandito kami ngayon sa Manila, dito sa Okada. Yun. Kahapon, galing na kami sa mismong loob ng Okada, nakapag-gala-gala na kami. Nag-ikot-ikot na kami ng kaunti. Pero hindi pa namin naikot lahat kasi yung nga, limited yung oras namin. Sa kami nakarating dito sa Manila. Saka, yun, gabi na rin kami na kapag gala doon. Kaya, yun. May ilan lang kami napuntahan. Ilang pasyalan lang doon na naikot namin. So, yun, napakaganda ng Okada. Sabi nga namin ay, pakaramdam namin nasa ibang bansa kami. Para kami nasa Hong Kong ulit. Minsan, parang mas okay pa nga. Sabi nga nila para mas maganda pa sa Hong Kong nung ano. Pero, hindi naman masabi kasi yung Hong Kong, hindi naman namin masyadong naikot noong time na yun eh. So, yun, napakaganda. Napakaganda nung loob nung mismong Okada. So, dito kami naka-check-in, malapit sa kanila. Dito sa seaside, hindi ko alam kung anong to. Yan, tingnan nyo. Yan, guys, oh. Nasa 9th floor yata kami. Yan. Sa taas kami, sa 9th floor. Ito yung view namin dito. Ayan, tabing dagat siya. Ang daming doon, mga barko. Kasi ito yung tinatambakan ng yung buhangin na yung artificial naman siya na tinatambak, yung Dolomite yata to. Yung kay Duterte dati. Yung Dolomite na sand. O yan, tinatambakan dyan hanggang doon. Parami. Yung kulay puti na yan, guys. Oh. Hanggang doon sa unahan. Tinatambakan nila. Hindi namin alam kung anong gagawin dyan. Yung curious nga kami kung anong gagawin kasi napakalawak. Yung simula doon hanggang doon. Daming gumagawa. Tapos dito may mga pa rin dito. Siguro tatambakan pa rin dito. Hindi ko alam. O mga fish pan yan itong nasa gilid na ito. Hindi namin alam. Nasa 9th floor kami. So guys. Seaside. Nasa taas kami. So ayan. At siyempre, first time ko rin dito. Yun nga, nakakarating naman tayo ng Manila pero hanggang Muwa lang yung nagagalaan ko. So, di sa Okada, first time kong malibot. Kaya mangha din ako sa hindi lang ako napag-picture-picture. Hindi na mapag-picture-picture kasi kami, parang in-explore pa namin. Saka ang na-enjoy namin dito ng sobra yung dancing fountain, napakaganda. So, yan, video tayo niyan. Yan. So ayan, kita nyo naman, sobrang kaunti lang yung na-capture ko kasi hawak ko rin yung camera ni Mark no, nagbi-video din ako doon sa camera. So pinagsabay ko lang, dinalawa ko lang hawak ko yung camera tapos nilabas ko lang yung cellphone ko, pinagtabi ko para makapag-video ako ng kaunti. Syempre, alam niyo naman, remembrance din kahit paano may masabi din ako na mayroon din ako sa cellphone ko na-experience ko rin doon. So yun, kaya dalawang camera ko. Hawak ako yung dalawang camera. Kaya kapag video tayo niyan. Yun, may mga naikot kami, hindi na ako mag-video ng mga ibang kasi alam niyo naman, camera lagi nila Marcos ang hawak natin. Kaya yun, doon tayo nakapag-video. So, panoorin nyo na lang sa channel yata ni Commander yun. Yung naging lakad namin dito, panoorin nyo doon. At dito, wala kayong stress kasi alam niyo naman, yung mga ina-upload namin sa channel ni Commander, puro parang personal na vlog namin ng team. Siyempre kasama si Commander.
Yun. Kaya puro masaya, walang stress na ano. Pero sa ngayon naman, sa ngayon naman kasi guys, mga ano naman eh. Ang mga binablog naman natin ngayon is mga okay-okay naman ha. Hindi nakagaya dati na more on stress talaga yung mga napapanood. Kaya ngayon, kahit paano, masaya na. Kaya Ate Ninya, sobrang saya na nagiging vlog natin. At tawa-tawa na si Ate Ninya. Yan. Kay Nanay Minerva, lalo. Si Nanay Minerva, di umakitaan ng lungkot. Sobrang saya. Kahit minsan may mga problema, di umakitaan ng lungkot. Kaya goods pa rin yung pag-vlog doon. Tapos kila Mark, medyo ano, may mga konting ano lang, problema lang na naayos. Pero the rest naman is okay naman at may nakaano kaming plano doon kila Mark. So abangan nyo, may mga abangan kayo sa mga beneficiary natin. Marami kayong abangan. Kaya Ate Ninya, yung pagpapapustiso niya, abangan natin. Yan. Tapos may plano din kami doon na pa-check up yung dalawang bata. So, may mga ano kami, may mga plano kami sa mga beneficiary. Kaya pasensya na kung hindi agad na ano kasi pinag-iisipan namin masyado yung mga plano. Yun, si Mark, lalo si Mark. Kaya minsan si Mark, stress na kasi siya yung masyadong nag-iisip kung ano yung mga dapat gawin, yung mapapabuti yung mga beneficiary. So, yan kahit paano kami naman ni GM, nag-add kami ng mga ideas kung ano yung mga dapat. Isa-suggest din naman kami kung ano yung dapat, sa hindi dapat. So, kasi para hindi naman masyadong ano si Mark sa pag-iisip. Kaya yun. Yung natin niya, abangan natin yung mga sa kanya, mga plano sa kanya. Kay Mark, lalo, may abang kay Mark. Yun, inaalo lang namin. Kumbaga, tinitimto pa namin yung sitwasyon. Tinitesting pa lang muna namin si Mark kung kung ano yung mas maganda. So, kasi nung time na yung, ano ba ito? Nung unang vlog, pakalawang vlog namin is may plano dapat kami, kaso naka-receive kami ng message na ganun nga, na hindi siya pwedeng mapagod, kaya yung parang nag-change plan kami. Nag-change plan kami. So, mas maganda. Napaganda yung plano namin ngayon. Kaya abangan nyo yung magiging ano kay Mark. So, kaya Nanay Minerva naman, yun, napakasaya nung birthday na ano nung kay Nanay Minerva, yung nangyaring birthday nung anak ni Nanay Minerva kasi yung sobrang saya Nanay Minerva kasi bukod sa naranasan niyang ipaghanda yung anak niya, ng ganun ka, hindi naman asin kabongga, kumbaga ganun kaayos yung paghahanda, yung may video okay, may mga maraming pagkain. Saka bukod doon, sa mismong side niya, nag-birthday yung anak. So, si Nanay Minerva din na talagang dinamasdan namin, sobrang si Nanay Minerva kasi yun nga, first time yata ulit niya na maganap yung birthday ng anak niya dun sa mismong bahay niya, sa mismong side niya. So, sobrang si Nanay Minerva. Pangalawa pang naging pinakamasaya doon na kami mismo, nung hindi na kami bibidyo, naluluha kami kasi kita nyo naman kung paano Nanay Minerva si Kuya Moloy, na tulak-tulak niya sa wheelchair. Tapos nung kumakanta si Kuya Moloy, nandun lang si Nanay Minerva sa likod, naalalayan lang si Kuya Moloy. So, doon naiiyak kami nila Mark, nila GM. Kasi kita nyo naman kung gaano ka na-miss Nanay Minerva na sabayan si Kuya Moloy sa pagkanta. Habang kumakanta si Kuya Moloy, siya sabay Nanay Minerva. Parang yun, matagal lang inaantay ni Nanay Minerva na banding nila na 5 taon na. Yun yung inaantay na marinig ulit kumanta si Kuya Moloy. Tapos, yun nga, masabayan niya. Mag-duet silang dalawa. So, nangyari na ulit yung pangarap ni Nanay Minerva. Kaya si Nanay Minerva, hindi malagyan yung saya. Kung saan nalagay yung saya niya, yung tuwa niya. Tsaka bukod doon, tapos na yung bahay ni Kuya Moloy, nasa likod na ng bahay na Nanay Minerva. So, lagi na silang magkikita ng malapit, anytime, pwede nyo puntahan, kahit anong oras. Hindi na si Nanay Minerva mainitan pag pupunta sa kabilang bahay. Kasi napakalayo ng bahay ni Kuya Moloy doon sa dati. So, napakalayo. At si Nanay Minerva nahihirapan gawa ng mainit, tatawid pa siya doon sa kalsada na sobrang init. Alam niyo naman, matanda na, bawal sa sobrang init. Kaya yun, ginawa ng paraan ni Marcos para mailipat doon sa tabi ng Nanay Minerva mismo. At yun, sa ngayon, okay naman na siya. Napaganda nga ng bahay niya kasi napaka-presko. May kesame naman. Saka yung bintana niya, kawayan, kaya medyo talaga siya. Presko siyang tingnan, presko sa pakaramdam doon. Kaya hindi mainit sa Kuya Moloy doon. May electric fan din naman. So, saka bukod doon, nasa ilalim ng puno. Kaya hindi talaga masyadong mainit. Kaya I'm sure, sa Kuya Moloy, ganda ang pakaramdam niya doon. At tayo din natin, magiging check up ni Kuya Moloy. Mga plano kami doon. May mga plano kami, check up ni Kuya Moloy.
ah, check up ni yung isang anak niya. May helicopter po. Check up ni sino nga ba, nalimutan ko rin pati. Kasi yung anak ni Kuya Muloy, at mo, lahat kayo makakalimutin nung kami tatlo nila Marcos. So, yan, pasensyaan nyo na kung minsan may mga nalilimutan kami. Kaya ayun, pag may mga nalilimutan kami, comment nyo lang para sa kahit paano, umano ulit sa isip namin, maalala namin kung may mga suggestion kayo na binabasa naman namin mga comment nyo. So, naan namin yan. Kung mga hinihimay-himay namin yan kung maganda o ano. Kung mapapabuti yung beneficiary, yung ginugo namin. Hindi lang agad namin maibigay. So, parang inaano muna namin, pinagpaplanuhan muna mabuti para sa ganun. Hindi naman sayang yung tulong. Kaya, yun, masyado kaming ano sa ganyan. Pag yung ano kasi, katulad ng lagi namin sinasabi nila, katulad ng lagi sinasabi ni Marcos, na yung pera ng sponsor is hindi naman pinaghihirapan naman yan. Eh. So, hindi naman yan yung pinupulot lang. Kaya, kailangan talaga sulit yung may bibigay na tulong kung ano, mapagandang maayos yung ano, yung beneficiary. Kaya, yun. Sobra yung ano namin, yung pagsasalaan namin sa mga tao. Kaya, yung karapat dapat talaga maano ng tulong. So, kaya kita nyo naman yung mga ginagawa namin. Although, minsan, kakapagod talaga. Kakapagod din. Pero, kami, tiyatawa na lang namin sa mga sa ano. Masakyan, kukwento na lang kami, tatawa na lang kami para wala yung stress. Katulad ng dati. So, yan. Hindi kagaya, katulad sa Bicol kasi, nai-enjoy namin yung ano, gawa ng, alam niyo naman, lalakad kami ng malayo, nakakit kami ng bundok. Kaya doon, medyo, ano, yun yung parang anti-stress na namin sa pag-mission, yung mga ganun pag-akit ng bundok, pag ano kasi, mabot sa beneficiary, na-enjoy namin yung nature. Kasi mga nature lover kami nila Marcos, yan. Yeah. Yan, mas gusto namin ganun. Eh, kasi dito sa ano, sa Calabarzon, more on mga bahay, kaya hindi masyadong ano. Kaya, yun, plano kami na tuwing Sabado, since day off naman ang pag Sabado, kasi bawal din naman sila magtrabaho pag Sabado, gawa ng yung relihiyon nga nila. So, ginagawa namin yung Sabado is banding time ng family. So, nalabas kami, nagsuswimming kami sa mga dagat, ilog, or saan man kayo pumunta. So, yun. Ganun yung mga ginagawa namin. Kaya, ayun. Ayun na kayo. Ngayon, wala mo nang mapanood na charity kasi nandito kami sa Manila. So, celebrate muna namin yung birthday ni MJ, anak ni nilang pangalawa. Kaya, yun. Baka bukas naman, pabalik na rin naman kami. O, bukas ba? Mamaya pala. Mamaya pabiyahe na rin kami. Kaya, ayun, abangan nyo na lang. So, kita-kits na lang ulit sa sunod na vlog. Yan. At enjoy muna. Salamat sa inyong lahat. Katulad lang namin sinasabi, mag-iingat kayo palagi. And God bless.